Nasa last lesson na tayo ng ating pag-aaral sa Hebrews chapter 4. So next week ay Hebrews chapter 5 na tayo. At ang lesson 3 natin sa Hebrews chapter 4 is the sufficiency of our great high priest. Lahat ng tao nangangailangan ng perfect mediator. Kailangan natin ng tagapamagitan. Hindi lang basta tagapamagitan, kailangan natin ng perfect mediator. At ang Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, ay nagtuturo na mayroon tayong perfect mediator. At ang tawag sa kanya is the great high priest. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya basahin natin ang verses 14 to 16 at ganito ang kanyang sinasabi. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who, in every respect, who has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So ano ang ibig sabihin ng verses 14 to 16? Number 1, Christ is our high priest. Verse 14, basahin natin ulit. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. Ang verse 14 ay nahahati ito sa tatlo. Ang sabi niya, since then, we have a great high priest. Usapan diyan is his office. Second, ang sinabi roon, who passed through the heavens. Second na itinuturo niya diyan is his exaltation. Then, Jesus, the Son of God. Third is his identity. Okay. So, itinuturo rito na mayroon tayong great high priest. Hindi lang basta't high priest, ginamit niya diyan ay great high priest. Bakit tinawag si Jesus Christ na great high priest? Sa Old Testament, ang unang high priest na tinukoy sa Israel ay walang iba kundi si Aaron. Sumunod ang kanyang anak na si Eleazar. Then lahat ng panganay, pag namatay mismo ang high priest, ang kanyang panganay na anak na lalaki ang magiging successor. Ano ang kaibahan ni Jesus Christ sa mga high priest in the Old Testament? Ang sabi ng Bible, ang mga high priest na ito ay mayroong mga kahinaan. Sila'y nagkasala, sila'y nag-fail, sila'y nagkulang. So hindi sila perfect na mediator. Dahil sila'y nagkakamali, sila'y nagkukulang, sila'y nagfe-fail, sila'y nagkakasala. Kung basahin natin ang story mismo ni Aaron, mababasa natin doon na mayroon siyang nagawang malaking kasalanan. Actually, siya ay makasalanan. At mababasa natin doon na namatay si Aaron, then pagkatapos siya ay inilibing, at pagkatapos mayroong successor. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho kaya mayroong successor. So, hindi siya complete, hindi siya sufficient, tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya mula sa bawat henerasyon, mayroon at mayroong high priest, hindi complete ang trabaho. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, mayroon tayong great high priest, walang iba kundi si Jesus Christ. Ang ating Panginoong Jesus, siya ay perfect. Hindi siya nagkasala. At bakit siya tinawag na great high priest? Tingnan nyo yung sinabi roon. Who has passed through the heaven. Ang usapan diyan
ay ang exaltation ng ating Panginoong Hesus. So, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Then pagkatapos, ano ang pagkakaiba niya sa Old at New Testament? Sa Old Testament, ang mga high priest ay once a year lamang pumasok sa kabanal-banalang dako. Pero ang ating Panginoong Hesus, hindi usapan doon ang earthly temple. Usapan diyan, siya ay pumasok sa presensya ng God the Father. Ibig sabihin, ang kanyang ginawa ay natapos na, sapat, at hindi niya kailangan ng successor. So, ibig sabihin, ang pagiging mediator ng ating Panginoong Hesus ay hindi temporary, kundi ito ay eternal. Kaya siya'y tinawag na Great High Priest. So, ang ating Panginoong Hesus, hindi lang basta't binanggit ng Bible, who has passed through the heavens. Sumunod ron, Jesus, the Son of God. Usapan, pag sinabi Jesus, ang meaning ng Jesus is Yahweh is salvation. Usapan diyan ang humanity ng ating Panginoong Hesus. Sumunod ang the Son of God, usapan diyan ang deity ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, Christ sympathizes with our weaknesses. Verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So itinuturo rito, ang una is His compassion, pangalawa is His experience, at pangatlo is His perfection. So makikita na natin na ang ating Panginoong Hesus, una sa lahat, alam niya ang lahat ng mga pinagdaraanan natin. Bawat kanyang mga tagasunod, alam niya ang kanilang mga kahinaan, alam niya kung ano ang kanilang mga struggle, alam niya ang sitwasyon ng lahat ng kanyang mga tagasunod. Pero hindi lang basta't alam ng ating Panginoong Hesus, dahil ang sabi ng kanyang salita, but one who in every respect has been tempted as we are. Usapan dyan ang kanyang experience. So, hindi lang niya basta't alam, siya mismo nakaranas niyan. Naranasan niya ang pinagdaraanan ng lahat ng mga tao. Naranasan niya ang struggle, naranasan niya ang pagsubok, naranasan niya ang temptation. Pero tignan ninyo, yung last statement dyan, yet without sin. It's all about His perfection. Sa kabila na siya'y sinubok, sa kabila na siya'y tinukso, kailanman hindi siya nag-give in. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesus. Kaya siya ang perfect mediator. Kaya tapos ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi na kailangan pang ulit-ulitin. Kasi doon mismo sa verse 14, ang sinabi niya, ang kanyang unang phrase doon is, we have. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, hanggang sa panahon ngayon, mayroon tayong tagapamagitan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pangatlo na ibig sabihin nito, Christ gives access to God's grace. Verse 16. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So hatiin natin, ang verse 16, unang tinukoy diyan ay walang iba kundi ang throne of grace. Second is the gift of mercy. And third is the help of grace. Okay. So dito sa verse na ito, unahin natin yung sinabi niyang, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Bilang mga mananampalataya, hindi na siya tinawag na trono ng hukuman, kundi trono ng biyaya. Di niyo ba napansin? Sa mga unbelievers, ito ay trono ng hukuman. Pero sa mga mananampalataya, sa mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa atin, ito ay trono ng biyaya ng Diyos. Kapag sinabi nating biyaya, hindi natin deserve. Pero bilang mga mananampalataya,
dahil tayo ay mayroong ugnayan kay Kristo, meron na tayong access anytime sa God the Father. At makakalapit tayo sa Kanya with confidence. Saan galing ang confidence na ito? Hindi sa merit natin, hindi sa righteousness natin, hindi sa good works natin, hindi sa religion, kundi nakabase ito sa finished work ni Jesus Christ. Babalik tayo ulit sa verse 14, meron tayong great high priest. So ang confidence natin doon sa ating great high priest. Ang ating great high priest, ang sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. Ang ating great high priest, dumaan siya sa lahat ng mga pagsubok, dumaan siya sa matitinding mga struggle, maraming mga temptations. Ang sabi ng kanyang salita, hindi siya nagkasala. So meron tayong perfect mediator at doon natin inilagay ang ating confidence. At hindi doon nag-end. Sinabi niya roon, that we may receive mercy. Sabi niyo nga, mercy. So usapan diyan ang mercy ng ating Panginoon, the gift of mercy. Ano pang ibig sabihin ng mercy? Una sa lahat, makita natin ang pagkakaiba ng grace sa mercy. Pag sinabi nating grace, yung hindi natin deserve, ibinigay ng Diyos. Ano yung hindi natin deserve? Hindi natin deserve ang forgiveness. Hindi natin deserve ang eternal life, ang heaven. Pero, inialok ito ng Diyos ng libre. So ano naman ibig sabihin ng mercy? Ang mercy, winithhold ng Diyos ang deserve mo. Ano ang deserve ng tao? Ang deserve ng tao ay condemnation. Pero nung ikaw ay nanampalataya kay Hesus Kristo, winithhold ng Diyos ang condemnation na yon. Winithhold ng Diyos ang judgment na yon. So napansin ninyo, sa mercy, yung deserve mo, hindi ibinigay ng Diyos. Sa grace, yung hindi mo deserve, ibinigay ng Diyos. Madalas kong marinig na sinasabi ng mundong ito, ba't hindi pa binibigay ng Diyos yung hinihingi mo? Kasi ang gusto ni Lord ay yung must deserve mo. Wow! Bumabangga yan sa verses 14 to 16 ng Hebrews chapter 4. Dahil doon pa lang sa verse 15, tayo'y makakasumpong ng awa ng Diyos. So yung deserve natin, winithhold ng Diyos. Hindi ibinigay ng Diyos ang deserve ng tao. So lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, tandaan ninyo, ang lahat ng mga nararanasan natin ay dahil sa biyaya at awa ng Diyos. Dahil sa kanyang awa, kanyang winithhold ang parusang nararapat sa atin. Winithhold niya ang condemnation na nararapat sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mercy sa atin. Pero hindi doon nag-end. Ang sinabi niya ay ganito, and find grace to help in time of need. Tandaan natin, dito mismo ipinakita niya na ang grace ng Panginoon ay laging naririyan. Anyway, sa Bible, mayroong 4 na aspeto ng grasya ng Panginoon. Ano yon? Una is the saving grace. At yan ay mababasa natin in Ephesians chapter 2. Ang saving grace is God's grace that saves us. Hindi natin deserve ang salvation, pero inialok ito ng Diyos ng libre. Ibig sabihin, hindi binabayaran ng tao. Mayroong nagbayad. Sino? Hindi ikaw, hindi ang religion, hindi ang mabubuti mong gawa, kundi si Jesus Christ. Mayroong nagbayad niyan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished. So siya ang nagbayad ng penalty ng kasalanan. Ang sinabi mismo ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So ang saving grace is grace that saves us. Pero hindi doon nag-e-end. Nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, mayroong sumusunod na aspeto ng grasya
ng Panginoon. That is the sanctifying grace. Ano ang sanctifying grace? God's grace that transforms us. Yun ang tinuturo ng kanyang salita in Titus chapter 2, verse 11. Na bilang mga mananampalataya, tayo'y hinuhubog, inaayos, dinidisiplina, pinuprune ng Panginoon. Kaya lahat ng mga nangyayari sa atin, ang purpose niyan ay para makita ang wangis ni Kristo sa ating buhay. Kaya inalaw yan ng Panginoon, para maayos tayo, para mahubog tayo. Yun yung sinasabi mismo ng Romans chapter 8. That all things work together for good. Anong ibig niyang sabihin doon? It's all about our transformation. Hanggang sa makita mismo ang wangis ni Jesus Christ sa ating buhay. So ang grace ng Panginoon ay hindi lang hanggang saving grace, kundi ito ay sanctifying grace. Pero hindi doon nag-e-end. Susunod doon is the serving grace. Ano ang serving grace? Ang God's grace na ito ang siyang nag-e-equip sa atin para tayo makapaglingkod. Kaya nga paglilingkod natin sa Panginoon ay grasya ng Diyos. Ang mga spiritual gifts ay grasya ng Panginoon. Kaya merong serving grace sa lahat ng mga tunay na nananampalataya kay Kristo. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, hindi ako makapaglingkod kay Lord, tandaan ninyo, mayroong serving grace. Grace that equips us to serve. Mayroong nag-e-equip sa atin para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. At yun ang itinuturo ng Ephesians chapter 2 verse 10. At yun din ang tinuturo ng 1 Peter na binigyan tayo ng Diyos ng kanyang mga kaloob, even in Romans chapter 12. So lahat ng mga tunay na mananampalataya ay mayroong grasya para makapaglingkod sa Kanya. Ngayon, ano ang tinutukoy ng Hebrews chapter 4 verse 16? Nung sinabi niyang, and find grace to help in time of need. Hindi saving grace, hindi sanctifying grace, hindi serving grace, kundi sustaining grace. Kasi, babalik ulit tayo sa verse 14, na kung saan verse 14 and 15, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay dumaan sa matinding mga pagsubok. Dumaan siya sa maraming temptation, pero hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, na-overcome ng Lord ang lahat. So, ang itinuturo nito, anumang mga struggle natin, anumang mga temptations, anumang mga problema na pagdaraanan ng lahat ng mga mananampalataya, makakayanan natin. Bakit? Because of His sustaining grace. Mayroong nagsusustain sa atin para makayanan natin ang lahat. At yun ang itinuturo ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Kaya nakakayanan natin lahat ng mga pagsubok, na o-overcome natin ang temptation dahil mayroong nagsusustain sa atin. Ibinibigay ng Diyos ang lakas na kailangan natin. So halimbawa, dumaranas ka sa matinding problema sa family, sa finances. Mayroong nagbibigay sa iyo ng lakas. Mayroong nagko-comfort sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya meron siyang sustaining grace. Sinusupply niya ang lahat ng kailangan mo. Mayroon siyang pantapat. So, problema mo sa iyong anak, mayroong pantapat ang Diyos na grasya para ma-overcome mo ang problema sa iyong anak. Problema sa business, mayroong pantapat na grasya ang Panginoon para ma-overcome mo yung hirap na nararanasan mo. Yan ang sustaining grace. Kaya nga, tandaan ninyo ang apat na aspeto ng grasya na ito. Ano yon? Puro S lang ito. Saving grace, sanctifying grace, serving grace, sustaining grace. Amen po ba? Kailangan nyo mamemorize yan kasi may exam kayo mamaya. Ang bagsak magte-third service.
Sabi na siguro ng mga first time, sana di na lang ako umattend, may exam pala. Joke ko lang yon. So ano ang itinuturo ng verses 15 to 16? Anong dapat nating malaman? Ano ang apat or tatlong principle ng verses 14, 15, and 16? Number 1, Christ alone is our mediator. Ibig sabihin, ang ating access ay sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Walang makakalapit sa Ama except through Jesus Christ. Kasi ang Panginoong Hesus lang ang nag-open ng way para ma-approach natin ang God the Father. So ang ating relationship sa Diyos ay hindi siya nakabase sa ating mga ginawa. Ang ating relationship sa Diyos ay hindi nakabase sa religion. Ang ating relationship sa Diyos ay hindi nakabase sa kabutihan natin. Ang ating relationship sa Diyos ay nakabase kay Jesus Christ. Wala nang ibang mediator. Dahil tandaan ninyo, sufficient, finish, complete ang itinuturo mismo ng verses 14, 15, and 16. Unlike sa Old Testament, papalit-palit, kailangan ng successor. Pero si Jesus Christ, sinabi roon, at siya'y pumasok sa presensya ng Diyos. So hindi siya sa earthly temple, kundi mismo sa presence ng God the Father. At ang sabi ng Bible, at siya'y umupo sa kanan ng Ama. So ang ating Panginoong Hesus, ang ating perfect mediator, at nung ginamit niya yung salitang we have, hindi lamang ito sa nakaraan, kundi maging sa ngayon. Tuloy-tuloy na mayroon tayong tagapamagitan, it means tayo ang ating Panginoong Hesus lang ang siyang tagapamagitan, at tayo ngayon ay merong access sa God the Father. Hindi lang yon. Nung sinabi ko sa inyo, ang Christ alone is our mediator, ang ating acceptance ay kay Kristo. Tinanggap tayo ng Diyos, hindi sa ating sariling righteousness. Tinanggap tayo ng Diyos dahil sa righteousness ni Jesus Christ. At yun ang itinuturo mismo ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tayo yung makasalanan at si Kristo hindi nagkasala. Pero dahil sa atin, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Inako niya ang ating mga kasalanan. Ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, inako ni Kristo ang ating kasalanan. At ano ang inimpute sa ating account? Ang righteousness ni Jesus Christ. So ngayon, tayo nakakatayo sa harapan ng God the Father, hindi sa sarili nating righteousness, kundi dahil sa imputed righteousness. Inimpute ng ating Panginoon ang kanyang righteousness sa atin. So, maliwanag na ang ating security or ang ating acceptance ay secure yan dahil sa grasya ng Panginoon, at natanggap natin ito dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Hindi lang yan. Itinuturo niya that our advocacy is in Christ. Ano tinuro mismo ng 1 John chapter 2? Meron tayong advocate. At sino yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang tuloy-tuloy na namamagitan sa mga mananampalataya sa harapan ng ating God the Father. Nire-represent tayo ng ating Panginoong Hesus, at yun ay walang hanggan. Sa Old Testament, ang pagre-represent lang ni Aaron habang siya'y nabubuhay. Pag namatay na siya, so yung susunod niyang anak na high priest ang magre-represent sa buong Israel. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya'y perfect, hindi siya nagkasala, at siya ay eternal. So, ibig sabihin, secure ang ating access na mga mananampalataya. At ginarantiyan nito na ang pagiging great high priest ng ating Panginoong Hesus ay unchanging. So, ibig sabihin, mayroong garantiya ang acceptance natin sa harapan mismo ng God the Father. Pangalawa, Christ perfectly understands believers. Alam ng Panginoong Hesus ang ating mga weaknesses.
Alam ng ating Panginoong Hesus ang ating mga daily struggles. Alam niya ang limitations ng human life. Alam lahat yun ng ating Panginoong Hesus. So alam niya yung ating burden. At ang sabi ng kanyang salita, siya ay dumaan doon. So ibig sabihin, ang compassion ng Panginoong Hesus, ang pinag-ugatan ng lahat ng ito ay dahil sa kanyang personal experience. Hindi lang ito basta't observation. Dahil unang itinuro roon, sinabi roon, we have a great high priest. At ang sumunod na statement, dumaan siya sa ganong mga pagsubok. So maliwanag diyan na ang kanyang compassion, ang pinag-ugatan ng lahat ng ito ay dahil sa kanyang personal experience. Kaya naiintindihan ng Lord ang ating mga weaknesses. Naiintindihan ng Lord ang ating limitations. Kaya nga, mayroong sustaining grace. Amen? Kaya nga, isinupply ng Panginoon ang kailangan natin upang ma-overcome natin ang lahat ng iyan. Tandaan ninyo, lahat tayo tinutukso. Every day, mayroong temptations. Naiintindihan ni Lord John, bakit? Kasi nga, tinukso din ang ating Panginoong Hesus. Alam ni Lord ang intensity ng temptation na ito. Alam niya na nahihirapan tayo. Kaya nga, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Tumutulong siya sa atin para ma-overcome natin ito. Bakit? Dahil ang sabi ng Bible, hindi nagkasala ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, na-overcome ni Lord ang lahat. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoong Hesus ang ganito, sa Gospel of John, na sa mundong ito, marami kayong paghihirap na pagdaraanan. But, take heart. Sabi ng Lord, pero lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit? Sabi ng Lord, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Hindi sinabi ng Lord na pagtatagumpayan ko ang mundong ito. Hindi sinabi ng Lord na pagtatagumpayin ko kayo. Ang sabi ng Lord, napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Ganito yan. Bilang mga disciple ni Christ, inilagay natin ang ating tiwala sa Kanya. So, ibig sabihin, ang nagpanalo talaga sa iyo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Dahil ang sabi ng Bible, we are more than conqueror. Tayo'y higit na mga mananagumpay. Kaya ang ating Panginoon, nandun ang kanyang compassion sa atin para tulungan niya tayo eh. Kaya nga ginamit doon yung salitang mercy. Ganito yon. Oo, merong temptation. Maaaring sasabihin nyo sa akin, paano yan, Bishop? Nagkasala ako. Makakalapit ba ako sa Panginoon? Kaya nga, itinuro ko sa inyo, doon sa verse 16, na una is the throne of grace. Second is the gift of mercy. Anong ibig sabihin nun? Ano ang paalala sa atin? No condemnation. So, sa ating paglapit sa Diyos, hindi tayo kino-condemn ng Diyos. Bakit? Dahil sa finished work ni Jesus Christ. Hindi dahil sa ating good works, kundi dahil sa righteousness ni Jesus Christ. Ngayon, tignan ninyo kung pansinin ninyo sa Lord's Prayer. Actually, hindi ko naman talaga hindi talaga Lord's Prayer yun eh. Pero sa mga Bible, nakalagay lang doon sa title niya, Lord's Prayer, ang correct talaga ron is Disciples' Prayer. Bakit? Kasi kung Lord's Prayer yun, kung yun ang panalangin ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoon, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, babangga na siya sa sinabi ng salita ng Panginoon na hindi nagkasala si Christ. Bakit hihingi ng tawad si Christ? So, the best na title talaga dyan is the Disciples' Prayer. Okay? Okay, balik tayo ulit ngayon dito sa the Disciples' Prayer. Saang banda yung paghingi ng tawad? Sa una, sa gitna, sa huli? Hindi sinabing, pag tayo manalangin, ganito, Ama, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi. Ang sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Inuna roon ang relationship natin. Pangalawa, ang worship. Bakit hindi nauna ang paghingi ng tawad? Maaaring gamitin niyo sa akin ang sinabi mismo ng Isaiah, ang sala mo ang dahilan, kaya hindi marinig ang dalangin mo. Kaya madalas, ang prayer natin, pag magsisimula tayo mag-pray, Daddy, patawad po sa aking nagawang kasalanan. Dito tayo nahuhulog sa tinatawag nating performance base. Bakit ka ba nakalapit sa Ama? Dahil kay Kristo. Maaaring sasabihin mo sa akin, nag-fail ako, natukso ako, nahulog ako sa temptation, so hindi na ako makakalapit sa Ama. Babalik ulit tayo. Ano ang tawag sa trono ng Diyos? Hindi trono ng hukuman. Ang tawag dyan is throne of grace. At hindi nag-e-end sa throne of grace. Ipinakita roon ang gift of mercy. Ano ang mercy? Winithhold ng Diyos ang deserve mo. At ano ang deserve mo? Condemnation, judgment, hell. So winithhold ni Lord. So ano ngayon? Paano natin ngayon may re-reconcile ang sala mong dahilan kung bakit di marinig ang iyong panalangin? Kung usapan sa access natin sa Diyos, nakakalapit tayo dahil kay Kristo, dahil siya ang ating perfect mediator. So ganito yon, dahil siya ang perfect mediator, siya ang namamagitan, so tinanggal ni Jesus Christ ang barrier. Ano yung barrier na yon? Ang kasalanan. So ang righteousness na dala-dala natin, ang righteousness ni Christ. So ibig bang sabihin na hindi ako hihingi ng tawad? Kaya nga dun sa gitna mismo ng disciples prayer, at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Usapan doon ang ating restoration bilang mga anak ng Diyos. Amen. So dito ngayon maliwanag na ang ating paglapit sa Diyos, sa paglapit natin sa ating Panginoon, pag dumating yung time na nag-fail tayo, tandaan ninyo, mayroong gift of grace. Bilang kanyang mga anak, hindi niya kinokondem ang kanyang mga anak. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak, pero hindi niya kinokondem kanyang mga anak. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Pangatlo, Christ secures access to God. Sino ang nag-secure? Ang atin bang good works? Hindi tayo ang nag-secure niyan. Si Jesus Christ. So ang ating Panginoong Sus, inopen niya ang way. Ang ating Panginoong Sus lamang ang nag-provide ng way sa mga believers para ma-approach ang God the Father. At ang kanyang finished work ang nagtanggal ng barrier dahil sa cost ng kasalanan. So dahil tayo mga mananampalataya, ganito ngayon, tayo mga mananampalataya ay mayroon na tayong direct access sa God the Father. Kaya sabi ng Panginoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. Kanino pangalan? Hindi sa pangalan ko, yung akin, kinote ko lang yung sinabi ng Panginoong Jesus. Kanino pangalan? Pangalan ni Jesus. Hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan ni Matthew, hindi pangalan ni Saint Peter, hindi pangalan ni Saint Jude. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sa aking pangalan. So, ang paglapit natin sa Ama, hindi sa aking, Lord, masipag akong maglingkod sa inyo. Hindi yon. Hindi rin sa, Lord, ang dami kong ginawang good works. Hindi yon. Hindi rin, Lord, nagpamigay ako ng mga regalo sa mga mahihirap. Lord, nagbigay ako ng mga tulong sa mga beggar. Hindi yon ang sabi ng Panginoon. Sa aking pangalan. Bakit? Hindi katulad ng Old Testament high priest, mayroon silang hangganan. Pero ang ating Panginoong Hesus ay eternal. Hindi niya na kailangan ng successor dahil natapos niya ang dapat gawin.
Kaya babalik ulit tayo sa ginamit niya, we have a great high priest. So hindi lang yun noon, kundi maging ngayon at magpakailanman yon. Meron tayong great high priest. So ang ating access sa Diyos, ang ating direct access sa Diyos ay dahil sa ating Panginoong Jesus. Meron kang backer. Sino? Si Jesus Christ. Kaya mali yung sasabihin mong, Saint Peter, pray for us. Ang tanong ko, si Saint Peter ba ay omnipresent? Tao lang si Peter, hindi siya omnipresent. Ang omnipresent ay ang Diyos. Siya lang ang meron yan. Omnipresent, omniscient, omnipotent, eternal, immutable. Ang Diyos lang may katangian yan. So pag sinabi nating si Peter ay hindi omnipresent, so nasa langit si Saint Peter, ibig sabihin, wala siya rito. Hindi niya naririnig yung pagtawag natin. Kasi hindi siya omnipresent. So kahit Saint Peter, pray for me, kamo, hindi kanya marinig dahil nandun lang siya sa langit. Wala siya rito. Nakukuha ninyo? Pero pag merong namatay, pwede pumunta sa Saint Peter. Pero yung manalangin kay Saint Peter, hindi pwede. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede yun. Kasi wala nang ibang mediator at walang ibang perfect mediator, si Jesus Christ lang. Amen po ba? Ngayon, dito sa Christ secures access to God, tayo'y winelcome ni Jesus Christ at tayo ay ibinilang na mga anak na ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, nakakalapit na tayo with confidence, di ba? Yun ang sinabi niya. With confidence. Ano yung confidence na yon? Self-confidence? Hindi. Hindi self-confidence. Titignan natin in context. Mayroon tayong great high priest. So saan galing yung confidence na yon? Kay Jesus Christ. So ang confidence natin kay Jesus Christ sa kanyang ginawa. Dahil siya ay perfect. Dahil natapos niya na ang kanyang ginawa at kailanman hindi siya nagkasala. Kasi kung confidence ko nakalagay sa aking sarili, sabihin ko sa inyo, nagfe-fail ako, nagkakasala ako, nagkukulang ako. So kung doon ko inilagay, delikado. Hindi ako talaga makakalapit sa Panginoon. Kaya tingnan ninyo, dahil sa maraming mga tao, mali ang kanilang understanding dito, pag sila'y nagkasala, sasabihin nila, di na ako makalapit kay Lord kasi nag-fail ako, finail ko siya. Di na ako makakalapit. Pero sino ba ang nag-secure ng yung access sa Panginoon? Hindi naman ikaw eh. Hindi naman ikaw. Ang Panginoong Hesus ang nag-secure niyan. Kaya mga kapatid ko, huwag kayong makondem. Kasi tandaan ninyo, hindi lang naman gift of grace, sumunod doon kasi yung help of grace. Meron tutulong sa iyo. Kaya nga, lagi nating sinasabi, dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Di ba? So ngayon, naiintindihan na natin pag sinabing sa biyaya at habag ng Diyos. Pag sinabi nating biyaya, yung hindi mo deserve, ibinigay ng Diyos. Ano yung hindi mo deserve? Di mo naman talaga deserve ang pagpapatawad, pero pinatawad ka ng Diyos. Hindi mo deserve ang eternal life, pero binigay yun ng Diyos sa iyo. Hindi mo deserve ang tulong ng Panginoon, pero ibinigay yun ng Lord sa iyo. Hindi mo deserve ang blessing ng Diyos, pero ibinigay yun ng Lord ng libre. Pag sinabi naman nating habag, withhold ni Lord yung deserve mo. Kaya huwag niyong tanggapin yung sinasabi ng mundo na, kasi meron ako narinig na isang content creator ng kanyang pambungad. Ba't hindi binibigay ng Diyos ang iyong mga hinihingi? Tapos sumunod, kasi mayroong naiisip si Lord na mas deserve mo na ibibigay niya sa iyo. Kung usapang deserve,
Deserve ng tao, nako, kawawa tayo. Salamat sa mercy ng Panginoon dahil winithhold niya ang deserve ng tao. Amen po ba? Kaya mahalaga talagang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nakukuha po ninyo? Kaya mahalaga sa atin ito, verse 14, 15, and 16. So, ano ang dapat nating gawin? Paano dapat tumugon ang lahat ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Yesus? Number 1, keep trusting Christ. Hindi lang minsanang pagtitiwala. Dapat tuloy-tuloy tayong nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Una, na ipinapakita diyan na tayo magtiwala sa finished work ng ating Panginoong Yesus. Minsan tayo, di ba, nag-aalinlangan tayo, ligtas ba ako? Paano pag namatay na ako? Kung inilagay mo ang buong tiwala mo kay Jesus at sa kanyang finished work, magtiwala ka. Panampalatayanan mo na ikaw nga ay niligtas ng Panginoon dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya nga, ganito huwag tayong dumipende sa ating good works. Huwag tayong dumipende sa ating religious efforts, kundi sa finished work ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, minsan maisip nyo, so ibig sabihin, hindi na ako gagawa ng good works? Hindi. Ang point ko ganito, kapag naintindihan mo kasi na ang relationship mo ay base sa finished work ni Jesus Christ, so ang lahat ng iyon ay nagfo-flow talaga sa finished work ni Jesus Christ. Kaya gumagawa ako ng good works, nagfo-flow yun dahil sa finished work ni Jesus Christ. Hindi sa gumagawa ako ng good works para tanggapin ng Diyos. Hindi, tinanggap na ako ng Diyos, kaya ginagawa ko ito. Kaya ako naglilingkod kasi tinanggap na ako ng Diyos. Kaya ako nakakapagpatuloy dahil sa pinatawad na ako ng Diyos at patuloy niya pa akong patatawarin at hindi niya ako ire-reject. Hindi niya ako i-condemn. Kasi, verse 16 ng chapter 4, ang kanyang trono ay hindi trono ng hukuman, trono ng biyaya. At sinabi roon kung saan makakamtan natin ang kanyang habag. Ibig sabihin, hindi ka i-condemn ng ating Diyos. So, dito ngayon, dapat matutunan natin na magtiwala sa Panginoon. Hindi lang kasi sa patungkol yan sa ating salvation, kundi maging sa mga pinagdaraanan natin everyday sa ating buhay. Kasi sinabi ng kanyang salita na nagdaan ng Panginoong Hesus sa mga pinagdaanan natin. Hindi lang sa temptation kasi yan kundi maging sa mga problema sa buhay natin. Ang sinabi ng kanyang salita sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na ibigay ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga alalahanin sa Kanya sapagkat Siya ang nag-aaruga sa inyo. So anuman yung mga alalahanin natin sa buhay, hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ni Peter na wala tayong alalahanin. Ang sinabi niya, ibigay ninyo ang lahat ng inyong mga alalahanin sa Panginoon. Ganito yan na lahat tayong mga mananampalataya, daranas at daranas tayo ng mga mahihigpit na pagsubok. Dadaan tayo roon. Si Paul, meron siyang thorn in the flesh. At yun ang araw-araw na nagpapahirap sa kanya, na ginagamit ni Satanas upang pahirapan si Apostle Paul. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Yun yung itinuturo ng 4:16, ang sustaining grace. Mayroon nagsusustain sa atin para ma-overcome natin, para makayanan natin ang mga struggle na ito. Si David, kung pansinin ninyo sa mga awit, lagi si David ipinapakita roon ang kanyang paghibik, ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Isipin ninyo, isang man of God,
isang warrior at tinawag siyang a man after God's own heart, pero ang dami niyang struggle. Pero bakit si David, siya ay nag-thrive? Hindi dahil sa wala siyang pagsubok, hindi dahil sa hindi niya naranasan ang hirap, kundi alam niyang merong magsusustain sa kanya, mayroong tutulong sa kanya. At yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy tayong magtiwala kay Jesus. Hindi lang niya alam yung nararanasan natin, pumasok siya sa karanasan na yan. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang pinag-ugatan ng compassion ng Panginoong Hesus ay doon sa kanyang experience. Based on Hebrews chapter 4. Sa kanyang experience. Kaya nababatid ng Panginoon ang lahat. So keep on trusting Christ. Pangalawa, bring every struggle to Christ. Huwag nating itago ang ating mga weaknesses. Maging honest tayo sa Panginoon. I-acknowledge natin ang limitations natin. Tandaan ninyo, meron tayong limitation. Hindi sa lahat ng panahon malakas tayo. May mga panahon na humihina din tayo. May mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa. May mga panahon na gusto natin mag-give up. Kaya nga, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ilapit natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kahinaan. Dumipende tayo sa lakas ng Diyos, hindi sa ating lakas. Tandaan ninyo, naiintindihan ng Panginoong Hesus ang human frailty. Alam niya ang ating limitasyon at ang ating mga weaknesses. Hindi lamang yun. Pag tayo ay tinutukso, mayroong matinding temptation sa atin, mayroong iniaalok sa iyo ang mundong ito na labag sa kalooban ng Diyos. Ano ang tinuro ng kanyang salita? Sa Matthew chapter 4, nung inalok nga ang ating Panginoong Hesus na sambahin, sinabi ng kaaway, sambahin mo ako, then bibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian at kayamanan. Sabi ng Panginoon, ang Diyos lang ang sambahin mo. So alam ng Panginoong Hesus kung sino ang karapat-dapat sa pag-worship. Minsan, nahuhulog tayo sa temptation ng kasakiman. Ang problema kasi ay ang love of money. Kaya maraming mga tao gusto mag-shortcut. Pero mga kapatid ko, alam ng Lord na kahinaan ng marami ang salapi. Ilapit ninyo yan sa Panginoon. Kung diyan ka lagi tinetempt ng kaaway, then it's time na ilapit mo sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya na ma-overcome mo yon. Sa mga natutukso na mag-shortcut, mga nagmamadali, ilapit ninyo ang lahat sa Panginoon. Ngayon, sa mga kapatid naman na matindi ang struggle, matindi ang kanilang pangangailangan, babalik ulit tayo sa verse 16. Ang sinabi roon, lumapit kayo sa trono ng habag ng Diyos kung saan kakamtan ninyo ang kanyang biyaya at habag sa mga panahong kailangan ninyo ito. Ang tinuturo ng kanyang salita, anytime makakalapit tayo sa Kanya, di ka makatulog ng gabi hanggang madaling araw, kaysa mag-overthink ka, ilapit mo ang lahat sa Panginoon. Lahat ng iyong mga alalahanin. Bakit? Dahil nangako siya na siya ang magbibigay ng kailangan natin sa mga panahong kailangan natin nito. Hindi ibig sabihin na nawawala ng problema, hindi ibig sabihin na nawawala na ang pagsubok,
kundi binibigay ng Diyos ang kailangan mo para ma-overcome mo, mga ito. Comfort, strength, binibigay ng Diyos. Mayroong hiningi si Paul na matanggal ang kanyang thorn in the flesh, hindi tinanggal ni Lord yon. Ano binigay ng Lord? Ang strength kay Paul para ma-overcome niya ang everyday na thorn in the flesh. Kaya nga, nung pupugutan na ng ulo si Apostle Paul, ano ang kanyang sinabi sa Timothy? Natapos ko na ang aking takbuhin. Anong ibig sabihin doon? Lahat ng ipinagagawa sa kanya ng Panginoon at yung mga kanyang mga struggles na pagtagumpayan niya. Bakit? Dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya ilapit natin ang lahat ng mga pangangailangan natin. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Yung asking, seeking, and knocking, ganito po talaga yon sa Greek. Nung sinabing, humingi kayo at kayo ay bibigyan, kung ako ang magta-translate doon mula doon sa Greek, ganito ang ibig niyang sabihin. Huwag kayong titigil sa paghingi hanggat hindi binibigay ang inyong hinihingi. Huwag kayong titigil sa kakahanap hanggat hindi nyo nasusumpungan ang hinahanap ninyo. Huwag kayong titigil sa inyong pagkatok hanggat hindi pinagbubuksan ang pinto para sa inyo. Yon ang ibig sabihin ng humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Amen? Panghuli, approach God with confidence. Sa paglapit natin sa Diyos, hindi ang self-confidence. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. So meron tayong confidence at ang confidence na yon dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya bilang mga mananampalataya, pray regularly. Everyday tayo mag-pray. Dahil hindi naman tayo nire-reject ng Lord, meron tayong access sa Kanya anytime, kahit madaling araw. Ang pandinig ng Diyos ay laging nakikinig, ang Kanyang tenga ay laging nakikinig sa pagtawag ng Kanyang mga anak. Kaya sinabi ng Lord, lumapit kayo sa Ama, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Ngayon, kung ikaw ay nagkasala, i-confess mo ang iyong kasalanan. Sabihin mo sa ating Ama ang iyong nagawang kasalanan. Finail mo siya, sabihin mo sa Kanya. Bakit? Dahil sabi ng Lord, matatanggap mo ang Kanyang awa. Babalik ulit tayo sa verse 16. Hindi lang grace ang sinabi niya roon, kasama ang mercy. So, ang isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon, matatanggap niya talaga ang kapatawaran. Kaya dumipende tayo sa mercy ng Panginoon, hindi sa sarili nating merit. Tandaan ninyo, ang compassion ng Diyos hindi kailanman nagfe-fail. At hindi doon nag-e-end. Hindi lang mercy ang kanyang tinukoy, kundi ang grace. Ang grasya ng Panginoon. Sa mga panahong kailangan natin ito, nandyan ang grasya ng Panginoon. Kaya nga ito kailangan na nakadepende tayo everyday sa Panginoon. Habang nabubuhay tayo. Na parang kahit ang mundo natin parang nagka-crash na. Tandaan natin kung sino may control, ang Diyos. Hindi ikaw may control. Hindi natin naiintindihan ng lahat. Ilapit natin lahat sa Panginoon. Kaya ngayon ang sinabi mismo ng salmista, ang bawat patak ng aking luha ay nababatid mo. So bawat paghibik natin, alam yun ng Lord. Alam ng Panginoon, kahit hindi natin masabi yung ating luha, alam ni Lord yun. Dahil yun ang sinabi ng kanyang salita, lahat ng luha ko ay nababatid mo.
Ang point ng author, Lord, alam mo ang lahat ng iniiyak ko. Hindi ko man masambit ang lahat. Alam kong alam mo ito. Hindi lang basta't alam ni Lord ang sitwasyon natin. Anong kanyang sinabi sa kanyang salita? Napagdaanan niya ang lahat ng iyon. So, dahil napagdaanan natin yon, alam ni Lord ang limitasyon natin. Alam ni Lord na hindi natin kaya. Alam ni Lord na hindi mo yun kaya. Kaya nung si Elijah nga sinabi ni Elijah, Lord, gusto ko na mamatay. Hindi rin sinabi ng Lord, napakahina mong nilalang. Hindi siya pinagalitan ni Lord. Hindi siya pinagalitan ni Lord. Kasi alam ng Lord ang limitasyon ng tao Hindi ko tinuturo na maging in denial tayo sa feelings natin. Nandun talaga yun. Nasasaktan tayo. Nahihirapan tayo. Nai-stress tayo. Alam ni Lord kasi ang limitasyon natin. Kaya sinabi ng kanyang salita, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa kanyang trono dahil mayroong nakikinig sa atin. Mayroong magbibigay ng kailangan natin. Mayroong tutulong sa atin. Pero ang paglapit na yun, sinabi ng kanyang salita, with confidence. Ang confidence natin sa Panginoon. Kung ikaw nanampalataya kay Kristo, makakalapit ka anytime. Hindi mo makayanan, lapit ka sa Kanya. Tumakbo ka papalapit sa ating Panginoon. Hindi mo naiintindihan nangyayari, bakit inalaw yun ng Panginoon? Lumapit ka sa Kanya. Hindi mo makayanan ng lahat, lumapit ka sa Kanya. Dahil hindi nire-reject ng Diyos ang Kanyang mga anak na lumalapit sa Kanya.